Talk to Papa. Hello? Hello? Ayan. Balita namin, gigil ka daw. Charot. Yes po ka eh. Ikwenta ko na po. Ganito po kasi yun. Linggo po, ay, Sabado po ng umaga, nagpaalam yung asawa ko sa akin. Ay, may asawa! Kasal ba ito? Yes po. Nako, saan mo naman nakilala itong asawa mo na ito? Sa text lang din po. Sa text lang, kabog. Tapos? Tapos yun na nga po. Nagpakasal kami ganyan. Tapos may anak kami, 3. Ay, ang bilis ha. Nagpakasal 3 agad anak. So, kumusta Hindi naman? po, 12 years na po kami nagsasama. Ay, matagal na. So every 4 years nabubuntis? Oo. Hindi po. Mantaon, every year. Sunod-sunod 3. Hindi po, yung panganay ko, 10, tapos 3 tsaka 1. Ay! Ay, yung pagitan. Oo, ang tagal na. Parang yung baby ko. Oo. 10 years old tapos 3. Yes po. Oo, mahirap kasi ang buhay. Pinaplano lahat ng bagay. Yes, importante. Okay. So ngayon? Ngayon po, yung ikikwento ko nga po. Ano nga? Yun nga po, yung nagpaalam sa akin yung asawa ko nung Sabado na mag-deliver siya kasi po driver siya. Ay! Anong dinideliver niya? May po, yung mga furniture po. Okay. Tapos? Mga Sabado ng gabi, nagpaalam siya sa akin na hindi daw siya uuwi. Ay! Bakit naman hindi uuwi? Magdi-deliver lang ng furniture. Mag-o-overtime ba siya? Baka malayong pupunta. Pwede. Halimbawa, pupunta siya ng Batanes. Wow! Normal bang ginagawa niya na nag-go-overtime siya? Lagi, siguro mga 1 buwan na siya lang. Pero hindi naman po araw-araw. Parang laging Sabado, ganyan. Tapos, magpapaalam siya sa Gawa naman niya, may time na ganon. Tuwing Saturday. Bakit may araw na nakaset Saturday? Hindi ko nga po alam bakit Hindi, ganon. kasi weekend, may mga tao, katulad ako, wala kang medyo pasok. busy. Akala ko wala kang pasok. May pasok ako Saturday. Oo. Medyo busy. Ngayon, that's the time na pwede ka mag-order para ma-deliver. Ay, pwede. Over the weekend. Oo, pag Saturday lang available. Yes. Pwede naiintindihan naman natin. Ikaw lang yung hindi makaintindi sa asawa mo. Grabe naman ito si Papa Marky. Nagtatrabaho eh. Hindi po. Tapos, ganito po yun na, di ba nga po, nagpaalam siya sa akin. Na doon matutulog sa warehouse. So, anong reason? Mag-o-overtime ba? O mag-o-over the backwood? Hala, lagot. Kung malalaman natin yan. Pag mag-o-over the backwood. Kapag nag-o-over the backwood, anong ginagawa nun? Sa amin? Nagnanakaw ng mangga. Yan, tamang-tama. Tagbunga ngayon ng Indian mango. Buti na lang yung aming bahay. Oo. Merong naliligaw na sanga. Halang saya. Naliligaw na sanga na hitik sa bunga. Ay! Hindi ko yun kinuwan ha. Wala akong ginawa dyan. Kusa siyang lumalapit. Oo, tsaka yung bunga, kapag magulang na, kusang nalalaglag. May pagkukusa, mabuting mangga. Napakabuti. Yan. Nako mga kapuso, ano kaya ang reasoning nitong kanyang asawa? Hay! Bakit tuwing Saturday night? Anong meron sa Saturday? Itong Sabado na ito, mukhang kakaiba. Iba kasi ang kutob ng mga babae eh. Oo. Malakas. Overnight daw sa warehouse ha. At sino kasama sa warehouse? Oo, hindi naman siguro mga furniture. Baka yung furniture hinihigaan. So ano na, Ann? Ito na nga, okay. Di ba nga, nagpaalam sa akin. Tapos, Sabado, tapos, doon siya matutulog sa warehouse. Linggo na uuwi.
Ngayon, kasi daw mga 2 a.m. daw yung ano niya, yung biyahe. Deliver. Oo. Opo. Tapos, yun pala, nasa warehouse na, alas 5 pa lang. Batangas nga naman eh. Para mabilis makauwi. Oo. Mga 3 hours yun, ang biyahe. Tapos, ganito po, kachat ko siya. Sabi ko sa kanya, asan ka na? Nakauwi ka na ba? Ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, bakit? Nagmamadali ka ba? Sabi niya ganyan sa akin. Ba't ka nga naman kasi nagmamadali? Charot. Tapos, ganito po. Mga 5, sinat ko siya, sabi ko, asan ka na? Pauwi ka na ba? Sabi niya, hindi pa, nagdadrive pa ako. Ganyan. Tapos, 12 a.m. na, wala pa. Ay. Wala pa po siya. Inantay ko pa din. Okay. Mga maya-maya, 1 a.m., umuwi na, mga 1:28 a.m. umuwi. Tapos, ganito po, pinabayaan ko lang, sabi ko pa sa kanya eh. Lasing na lasing nga, sabi kong ganyan. Ay. Nagsusuka pa. Ay. Tapos ngayon, pinabayaan ko lang po kasi nga, lagi niya nga ginagawa yan na tuwing linggo, uuwi ng ganyan. Pinabayaan ko na lang kasi parang nasanay na po ako eh. Oo. Tapos ngayon, parang may bumulong sa akin na kunin mo yung cellphone, gano'n. Yan na! It is mo na hindi ko naman ginagawa talaga kahit nakalapag yung cellphone niya, hindi ko pinaskialaman. Oo. Yung gabi lang na yun. Sino bumulong sa'yo? Oo, may bumulong talaga. Nakakatakot ha. Nakakatakot na may bumubulong sa'yo bigla ha. Ewan ko kung anghel o ano yan, demo. Kung tayo sa anghel, nakakatakot ng demonyo ha. Sige. Tapos di po, yun na nga. Ano mo nang ibinulong sa'yo? Parang sabi nga po, kunin mo yung cellphone. Parang gano'n. Ulit-ulit? Opo, gano'n nga, sabi, ulit-ulit nga siya. Tapos yun nga po, kinuha ko yung cellphone. Ngayon, parang umano sa isip ko na, tumingin ako dun sa blacklist number. Na text message lang, hindi sa messenger. Ano yung meron sa blacklist? May nakita akong number na nag-text. Di ba po umuwi yung asawa ko ng 1:28 a.m. Itong text na to, nag-text na ng 1 a.m. sakto. Anong sabi? Sabi po nung babae, bakit ka umalis agad? Hindi naman ako magpapa-table doon. Ganun po. Okay. Ayun po yun. Tapos, nanggigil talaga ako. Nag-happy-happy. Oo. Opo. Ayun yung text. Ngayon, tinext ko, nagpanggap ako na yung asawa ko. May bumulong din sa'yo na gano'n. Oo. Na-text ko po. Tinext ko yung number na nag-text. Sabing ganyan. Yun nga po, yung bakit ka umalis, hindi naman ako magpapa-table doon. Tapos, sabi ko, bakit ganyan, gumanyan ako. Tapos sabi niya, galit ka ba? Tapos sabi ko, pero kakala niya asawa ko yung asawa ko. Nga alam naman namin, dalhin mo na. Nagigets namin. Nagigigil na kami sa kwento. Okay. Tapos sabi niya, galit ka ba? Sabi ko, hindi nga ako galit. Tapos sabi nung babae, dati naman nung kahit lasing na lasing ka, hindi ka umaalis bigla. Sabing ganyan. Tapos sabi ko, hindi nga ako galit. Tapos nag-reply yung babae na, kasama mo na ba yung asawa mo? Ay, alam na may asawa. Alam po na may asawa. Dapat nag-reply ka, hindi. Tapos sabi ko talaga, hindi ko kasama, nasa warehouse ako umuwi. Yun ang sabi ko. Tapos sabi ng babae, kung hindi ka galit, mag-usap tayo, tawag ka. Sabi niya. Naku, hindi ka po rin tumawag. Kaya nga, makahalata ka. Hindi po. Tinawagan ko po. Nagboses lalaki ako. Paano? Sige nga, sample nga sa amin. Ganito. Sample po na boses lalaki. Okay, sige. Ako yung babae ha. Sige po, sige. Hello? Hello? Galit ka ba sa akin?
Diba? Hindi naman. Hindi naman eh. Parang boses tomboy. Oo nga. Parang kioms. Basta, di po, napaniwala nga siya. Okay. Tapos, yung tinawagan ko na po siya, sabi niya sa akin, yung tawag nito, kakausapin ka daw ni Kulot. Sino si Kulot? Sino naman si Kulot? Yung Kulot po, yung kasama ng asawa ko nung nagkasama sa beer house. Ngayon, nung kinausap ko yung, kasama nung asawa ko, hindi na talaga ako nakapagpigil na napagsalitan ko po talaga siya ng masama. Kasi na bakit niya gano'n na nagtatakipan sila na pumupunta sila ng beer house. Yun po yun. Tapos pag uwi po tapos mga 4 a.m. kinumpronta ko yung asawa ko. Nako, ginising mo. Ginising ko po. Naku, lasing yan. Oo. Baka kuwan ka, masapakan yan. Nako. Mapanga. Hindi po. Tapos ginising ko siya. Sabi ko, sino tong babae na nag-text sa'yo? Sabi kong ganyan. Tapos nagdi-deny po, kahit huling-huli na. Tapos hindi po ako talaga tumigil. Naghanap ako ng ebidensya. Ang dami kong ebidensya dito. Na? Mga screenshot. Ay. Sa bagay. Kasi gusto mo na makipaghiwalay. Yun na nga po parang sabi ko sa kanya, pag hindi siya tumino, ganun talaga gagawin. Pinantatakot mo lang. Oo, pero hindi pa kaya. Pero ang hirap, no, kapag umabot na sa ganun. Hindi, kasi may time lang naman na nagha-happy-happy nang. Magkakasamang barka, nagtatrabaho kasama mga katrabahong kakontsaba. Oo, siyempre. Ang mga katrabahong sulsul. Magiinuman ang mga yan. May table. May pulupulutan lang naman. Tawin dala. Pulupulutan lang yan. Diba? Wala namang nangyayari. May galit. Alam mo nga yung asawa mo nga umalis agad dahil iniisip ko. Uuwian ka. Hindi nga, Papa Ace. Bakit ka magalit? Papa Marky pala. Ano? Kaya ako umalis kasi siguro nagselos kasi nga pag iti-table ata yung babae ng ibang lalaki. Table lang naman yun. Ang babae kasi pag tumitable doon, tagakuha lang ng bayad. Siyempre, Papa Is, ganito kasi yun. Ang mahal, kapag kami ka-table ka, ha? Mahal yung, mahal yung beer. Yung mga pulutan. Yes. Mahal na. Hindi po kasi. Kasi po ganito, di ba nga, matagal na silang na nagbabalik-balik dyan. So, ibig sabihin, boyfriend niya na talaga yung asawa ko. Kung iti-table na yung babae na ito, siyempre walang bayad kasi boyfriend niya nga. Ito din niya naman pong sabihin dun sa mamatang na boyfriend ko naman po yan. Huwag niyo nang pabayarin, ganun. Hindi ganun. Walang ganun sa business. May bayad yan. May bayad pa rin. Kaya nakikipag-close sa mga yan, syempre para bigyan ng tip. Pero may bayad. Hanggat nag-work yan, iti-table mo, may bayad yan. Kaya pala po, pag bigay ko ng pera, kinabukasan, ubus na. Yan. Pero ang nakakalungkot, ayun nga. Iba yung nagiging bisyo ng iyong asawa. At pag may babae naka-table, mas mahal. Totoo yan. Mas mahal kaysa sa'yo. Hoy! Hindi yung bill. Yung bill. Yung beer nga. Mahal. Mahal kaysa sa yung nabibili dyan sa bitindahan. Yung beer, nagwa 120 isa. Na dating 40 lang sa labas. Mas masarap yun. Bakit? Mas mahal eh. Tapos, Papa Ace, Papa Marky. Tapos, di ba po, yung number na nag-text, nilagin ko sa Facebook ko kahapon. Kasi itong kwento ko na to, nangyari lang. Itong linggo lang talaga. Ito lang. Nilagin mo. Tapos? Nilagin ko kahapon. May nakita akong account babae. Siguro, yung number na yun nakaregister doon sa Facebook. Kinalkal ko. Nakita ko, puro beer house yung mga picture. Sabi ko, ito yun. Sinave ko lahat ng picture, in-screenshot ko lahat. Tapos, pinasok sa asawa ko kahapon. Sabi ko, ito, kilala mo ba? Kasi tinatanggi niya nga po na hindi nga daw sa kanya yun. Okay. In-screenshot ko, pinasok ko sa kanya lahat.
nung na-screenshot ko siguro, kinabog-kabog yung dibdib ng asawa ko. Panay sorry. Kaya nalata mo na. Tunay. Sa kanya nga yun. Opo. Ay, nagsusorry kasi. Ibig sabihin tunay. Oo. Bakit ka nagsusorry kung di tunay? Ang haba pa ng chat, which is hindi niya naman laging ginagawa yun. Ay, kapag kanobela na yung chat, may something na talaga. Nagpapaliwanag na. So, kumusta na ang relasyon nyo ngayon? Kumusta kayong dalawa? Kumusta ang treatment nyo sa isa't isa? Ang treatment mo sa kanya? Ganun pa rin naman po, pero hindi talaga maiwasan na aawahin mo siya kasi may mga nakikita kang mga message kasi. Hanggang ngayon? Kasi binura. Opo. So, binabalik-balikan mo? Halimbawa, hindi nga po kasi ako mapakali. Halimbawa, quiet ka lang, mag-isa ka lang, babalikan mo. Ay, talaga yung ginawa niya. Ganun ka, bigla ka lang, ganon. Saan ka natatakot? Saan ka mas nag-worry? Doon sa fact na nagloloko siya at pwede pa siyang magloko? O doon sa nagloko siya pagkatapos hindi ikaw yung pipiliin niya? Doon po, syempre, doon po sa hindi kami pipiliin. Ay, ang sakit. 3 anak niyo, di ba? Oo. Opo. Pero may mga lalaki naman na ganito lang, table lang, tikim-tikim lang. Hindi nang pulutan. Okay, kain-kain. Tapos, sa'yo ang balik. Ikaw yung mahal niya. Ikaw yung asawa niya at ikaw yung ina ng mga anak niya. Ay, naku, hindi pwede sa amin yan ni Ann. Sandali lang. Bakit? Hindi pwede. Ano? Hindi pwede. Hindi pwede sa amin yan. Ano yung meron siya? Meron din naman ako noon. Magkaiba lang amoy. I mean, ng, di ba, perfume, ganun. Paras naman kami. Yung amoy kasi nitong si Ann. Ha? Po. Amoy kwento. Yung orange na sabon. Ano yon? Orange na sabon. Argo ba ito? Hindi yung pampaputi na orange na sabon. Kojik. Yun. Ganyan. Sa amin kasi, nangitim na. Bakit? Pag kinukuskus ko, nangingitim yung sabon. Hindi kinakaya kang pumuti. Pretty naman ang ating... Ikaw ba, may trabaho ka ba, Ann? Pero hindi nga po makapagtrabaho. Siyempre, maliit pa yung ano ko. Huwag mo awayin si Mister. 10 taon. Lalo na pag wala kang trabaho, huwag mo awayin. Hala. Bakit naman po? Kasi baka iwan ka. Doon sa cellphone ng asawa ko, may nilagay akong record call saka message. Yung nare-record siya. Oo. Ngayon, nung pag-uwi niya, meron akong nakitang record na call, tawag. Oo. Ano sabi? Ganito po yung pagkasabi. Pero hindi ko naririnig yung salita ng kausap niya. Salita niya lang. Salita pwede niya lang. lang. May mga ganun pa. Opo, pwede. Pwede yun. Ganito po yung sabi niya. Sabi niya, hello pre. Natawagan mo na ba? Sabi niya, paano kaya to? Katatawag lang kasi ng asawa ko dun sabing ganun. Parang na maano sa isip ko na yung babae yung pinag-uusapan nila na parang pinapatawagan ng asawa ko, siguro pinaiingat yung babae. Pagka ganun po ba, mahal na po siguro yung babae. Yun kasi nakakatakot sa part ng ating bida. To be honest. Ganun po. So, ano ka, kinakabahan ka, natatakot ka na baka mahal na niya yung babae. Minsan kasi, okay lang Hindi, ganun. Mapapatawad mo pero kapag minahal mo na, hala. Ganitong kwan mo. Kung ako din lang naman yan Ito nabasa-basa ko lang doon sa mga article at saka sa mga tele-serye. Saan niya sabihin mo nakakatakot? Ganito ang ginagawa ng mga yan para masindak-sindak yung babae. Susugurin mo doon sa pinagtatrabahuhan. Ipapahiya, ganon. Para iskandalo. Kaso hindi siya mahihiya, Paps. Ginagawa niya na yun Ay, sa bagay. Saka sanay siya. Ay, Kaya nga. Nako, ikaw lang. Mapapagod ka lang. Mag-practice ka na ngayon umiyak. Hindi, Papa Marky, Papa Ace. Di ba kunwari, kasi alam ko na yung address ng warehouse. Kasi nakachat ko yung pamangkin ng may-ari. Oo. Sinabi sa akin kasi nagpanggap ako mag-a-apply akong pokpok. Hoy! Nagpanggap na ako. Hoy! Tapos? Para malaman ko kung saan yung address. Tapos ganito po, nakachat ko yung pamangkin ng may-ari nga. Nagtanong po ako sa kanya. Tinanong ko po kagabi, sabi ko, Kuya, yung mga customer po ba dyan, nakikilala mo nyo po ba? Sabi niya, oo, lahat ng customer dito mababait. Pag mabait ka, kasi nga akala niya,
apply ako po. Hindi kasi may martilyo kasi siya. Oo, magkapentera. Yun na nga po. Tapos sabi ko, kilala mo po ba yung mga customer dyan? Sabi ko, nagiinom kasi din yung mga tropa ko. Sinabi ko lang sa kanya, tropa. Ipapasa ko po yung sabi ko, ipasa ko yung picture. Ngayon, pinasa ko yung picture. Natawa siya dun sa picture. Bakit? Sabi niya nung lalaki, yung isa dyan customer ni Kim. Ay. Opo, which is yung picture ng asawa ko tsaka yung kaibigan niya na taga dito sa amin din. So, tinanong mo, sino dyan? Sino dyan? Sabi kong ganyan. Sabi nung lalaki, yung pangit. Ayun po yung sabi. Sino yung pangit? Yung asawa mo? Yung pangit. Hindi, yung mataba daw. Okay. So, medyo tapos nakahinga ka. Oo. Opo. Tapos tinanong ko po siya. Sabi ko, yung isa ba, may tinitable din. Sabi niya, ay hindi ko kasi gamay ang mga yan. Pero regular customer namin yan dito. Lagi nga daw doon sa beer house. Tapos sabi sa akin ng asawa ko, hindi daw siya nagpupunta sa ganyan. Pero regular customer na pala sila doon. Siyempre, pagtatakpan na niya ang kanyang sarili. Ay, alam naman natin ang katotohanan na ang mister mo, parokyano ng beer house. Hello! Pops! Sabagay. Lulukoy pa mo ba ang sarili mo? Hindi na nga. Niloloko ka na nga ng asawa mo, lulukoy mo pa ang sarili mo. Tapos Papa A, so working. Halimbawa, di ba, alam ko na nga yung address ng beer house. Tapos, pag mahuli ko ba sila sa akto, ano bang gagawin ko po? Yung kasi, yung babae kasi nagtatrabaho lang. Yung asawa mo. Hindi po, alam po ng babae na may asawa. Yung kahit asawa ko. na. Nagtatrabaho siya. The moment na yung mister mo ang ay pumasok doon sa business establishment na yon at laging bumabalik-balik, ay ginagampanan lang ng babae yung trabaho niya. Yes. Diba? Unless... Ay, ibig sabihin po, walang kasalanan yung babae kahit alam niya yung na may asawa? Ay, nagtatrabaho siya doon eh. Yun ang trabaho niya, mag-entertain. Ay, ibig sabihin, trabaho talaga nila manira. Ito nga sinasabi ko sa'yo. Unless, meron silang ginagawa after work. Yan. Nagkikita sila. Ayun na nga po, siguro, kasi, hindi niya naman dating ginagawa sa akin. Pinapatayan niya ako ng call, tapos, ang tagal niya bago mag-online na hindi naman din niya dating ginagawa. Ito ang asawa mo? Kapag nagpapaalam po siya na doon matutulog sa warehouse. So alam mo na ngayon, kapag matutulog sa warehouse, doon sa beer house, hindi warehouse. Nako, kapag gano'n, parang alam mo, nafe-feel ko yung nararamdaman ng ating bida, na natatatakot na siya. Kasi parang konting-konti na lang, biruan mo yung kailangan kong pang magpatay ng cellphone, parang hindi kita makontak. Alam mo yun, nakakatuliro yun. Kasi, pag-iisip. paminsan kasi pag physical talagang trabaho, tapos kasama mo mga barkada mo. True. Nagpapainit kasi ang mga yun ng katawan. Medyo iinom, dadaan sa mga ganito. Di ba? Mapapagastos ng konti. Yes. Ngayon nga, kaya ang tanong ko, after ba ng business hour nung beer house, nakikita at may relasyon ba sila? Itong babae at saka itong kanyang asawa. Mas lumalalim ba yung kanilang relasyon? Kaso ang dapat niyang pigilan dito yung asawa niya. Kasi kung nagtatrabaho yung isa at yun talaga yung trabaho niya, hindi naman pupunta yung lalaki doon kung walang anumang interes. Nako. Di ba? Ano na ang setup niyo ngayon? Kinakausap ko nga po siya. Anong sabi niya? Tungkol doon. Ganun pa rin po na hindi sa akin yan, na lang ako na nagpagamit lang ako ng number kasi sabi niya sa akin, nakitext lang daw yung number sa kanya. Ganun. Tayo pa ba? Pero hindi pa ako naniniwala. Sabi mo hindi ako naniniwala sa'yo. So, ang mga nararamdaman mo is in love ba itong asawa mo doon sa babae na yon? Opo, yung ramdam ko talaga. Kasi nag-iba na siya sa'yo? Kasi yung way po ng text nung nagpanggap kasi ako, sabi ko, pwede ba tayong lumabas ngayon? Sabi ng babae.
hindi ako pwede maglabas-labas ngayon kasi malaki aabunuhan ko kay mami. Sabi niya ganun. Ay, naku. So, ibig Sa kanya sabihin po, napupunta pala lumalabas. talaga. Ay, oo. Ay, ang galing mo doon. So alam mo na, Opo. nakakalabas siya. Itong babae kasama yung jowa mo, Mm-mm. asawa mo. Opo. Ramdam ko talaga. Mm. Anong naisip mo? Anong naramdaman mo? Siyempre po, masakit. Tapos, parang lang muna. Mag-ano muna ako yung parang chill lang po muna. Tapos, pag umulit, yung katulad nung papaalam siya sa akin na matutulog sa susugurin ko na talaga to. Mhm. Ganun po talaga. Pag nasugod mo, Hindi. sige, pag-usapan natin, ay yung mga posibilidad na mangyari. So, susugudin mo yung babae, sila dalawa magkasama. Opo. Okay. So, Antayin ngayon, ko pong lumabas, syempre. oo. So, pag nasugod mo, eskandalo to. Mm-mm. Anong... Hindi po. Ano? On the spot, magdadala ako ng pulis. Magdadampot ko sila. Okay. So, syempre pagkakasuhan, Hindi po kasi yung, ang kakasuhan mo, ang kakasuhan mo kasi dito yung asawa mo. Opo. Silang Pero, dalawa. alam ko po silang dalawa, pwede kong kasuhan yan. Oo. Kasal po kami. Oo. Yung asawa mo kasi ang kakasuhan mo. Kaya mo bang gawin yon? Ngayon, makukulong ang asawa mo. Yan nga din po ang iniisip ko kasi siyempre may anak kami. Oo. Pero hanggat sa maaari, nahabaan ko talaga yung pasensya ko. Kasi syempre, sinusubok at nakausap ko siya. sinusubok kasi yung pasensya mo no? Opo. Di ba? Sobra na kasi. Oo. So sobrang luwag ko kasi sa kanya dati talaga po. Mhm. So nagawa Tapos niya lahat ang niya. gusto niya. Nang Opo. hindi mo alam. Kaya Feeling ko matagal niya nang ginagawa to. Opo, yun nga po Matagal Suki niya na talagang ginagawa. Oo. Suki daw, sabi nung napagtanungan niya Suki Opo. na dun. Ano nga, regular customer nga daw Regular. Naku. The word is regular Opo. customer. Ibig sabihin, Parokyano po. Laging talaga. nandun. Oo. Opo. Laging nandun talaga. so sinong nakakaalam? Alam ba to sa pamilya mo? Hindi po, hindi Sa ako- pamilya niya? Sa parents mo? Hindi po. Hindi po ako nagkukwento kasi. Parents niya? Ewan ko lang. Hindi ko alam. Oo. Kanina may kausap ka dyan, sabi mo tumatawa. Hindi, ang kaibigan ko lang. Kaibigan. Kaibigan mo? Okay. May tiwala ka ba sa mga kaibigan mong yan? Ay! Siyempre po. 100%. Ako, sinasabi ko sa'yo. Naku po. Tawanan sila. Siguro nagtatinginan. Naikwento na yan. Pulutan ka na sa mga chismisan dyan. Oo. Okay lang. Okay lang. Ay, maganda Okay. nga po yun marinig ng mga kapitbahay para Oo. malaman nila kung Oo. ginagawa nung Asawa mali. mo. Pero chichismisan kayo mag-asawa. Oh, sige. Hindi naman po ako ang gumawa ng mali. Okay. Kaso, Sige. kasama mo yun. Sige. Ano gusto mong itanong? Maraming mga nakikinig na mga bida-bida natin. Gigil din Mga sila. gigil na gigil. Ayun na nga po, yung ang gusto ko talagang itanong, yung pagkahuli ko sa akto talaga, yung anong Anong gagawin ko talaga, gagawin? yung mga kasuhan ko, ganun. Yung ano bang parang ganun. Okay, sige. Dalawa lang kasi yung pwedeng mangyari dito. Mhm. Ay unahan siya o unahan ka. True. 'Di ba? Pag inunahan mo, malalaman mo yung totoo, makikita mo, ipapakulong mo, mawawalan ka ng asawa. Yes. Pag ikaw naman naunahan, pag ikaw ganun din naman. Hindi naman po porkit mawawalan ka ng asawa, hindi mo kayang buhayin yung anak mo. Tama. Yung pangalawa, medyo nakakatakot. Uunahan ka, silang dalawa na yung magsasama. Hindi po, Papa Merl kay Papa Ace. Ganito po yan Isa lang yan. Kung hindi yung babae ang mapapatay ko yung asawa ko pag nahuli ko sila sa akto. Kung may Hindi ko pulis, talaga mapipigilan. kung may pulis ka namang kasama Oo. may pipigil naman nasasama sa'yo. po talaga ako. Dapat sabihin mo na yun sa kanya para alam na yung posibilidad na mangyari. Opo, sinabi ko na po sa kanya, nagsabi na nga po siya na magbabago na nga daw siya. Okay. Kasi nga po yung sinend ko yung picture, siguro sabi niya, saan ko kaya nakuha yun?
kinabahan na yun eh. Kasi paano ko nakuha yung picture na yun tapos yung lahat na informasyon. Ay, ganito pa, may naisip pa akong isa. Di ba, total, may kontak ka naman doon sa pamangkin ng may-ari. Sabihin mo, iba na tong lalaki na ito or i-skanduluhin mo yung lugar. Di ba? Yun nga po kung gagawin. Kasi siyempre, regular customer nila yung mawawalan sila ng kita. Oo. Kaya kung magwawala ka doon. Pag nagbibiraw po yan sila, marami yan sila. Grupo talaga yan. Grupo. Sabi niya, wala akong pakialam doon sa iba. Basta, wag mo itong papasukin dyan kasi scandal. Parang gusto ko nga pong sabihin doon sa nakachat ko na pamangkin ng may-ari na handa ako sa bayaran, sabihin niya lang sa akin kung nandun yung asawa ko. Ay, ang daming pera. Feeling ko malaki kinikita ng asawa mo. Good provider naman. Ito naman ang advice ko sa iyo, wag kang magmayabang sa pera kasi wala ka naman. Ay, yun na lang ang sabihin mo. Di ba sabi mo susugod ka? Ganun na lang sabihin mo para iba na lang siya doon. Kasi Papa Marky, Papa Ace, ang iniisip ko po kasi dito, hindi yung sarili ko, yung mga anak ko. Kaya totoo yan. Marriage nyo. Pamilya mo kasi nilalaban mo dito. Oo. Kaya nga tinatanong kita anong plano mo. Kasi baka... Yun na nga po. Tapos Papa Marky, biruin nyo, sabi ba naman yung babae sa akin, ako pa daw yung makitid ng utak. Dahil? Sabi sa akin, oo. Dahil? Kasi nga, hindi naman daw yung asawa ko yung niya. Ang iniisip ko kasi, kung hindi yung asawa ko yung ka-text mo, bakit naka-block dun sa number ng asawa ko yung number niya? Oo. Diba? Tama tayo pa ba lulukuhin? Saka bago ko po siya tinawagan, Papa Ace, Papa Marky, sinabi ko muna, hi, ako to. Name ng asawa ko. Tapos, nung tinawagan ko, sumagot agad. O, diba? Understood po na yung babae sa asawa ko. Sige. Anyway, sanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano ba ang pwede mong gawin. Okay? Nakakalungkot lang. Diba? Galit na galit siya at gigil na gigil siya dun sa babae. Yung kanya namang asawang balik ng balik dun sa beer house. Ano mo yun? Yung willing ibaba yung pagkatao nitong babae na ito kahit na makipag-skandalo siya, makipagsabunutan siya kung saan man. Para lang dito sa taong ito na hindi man lamang iniisip. Hindi man lang siya iniisip. Yun nga yung iniisip ko dun sa konsepto na usually sa mga teleserye, 'di ba? Oo. Ang inaaway mo yung babae, yung other woman. Oo. Hindi mo na bakit parang dapat hindi Dapat awayin mo asawa mo kasi siya yung gumagawa ng way, gumagawa ng dahilan. Yung nasa bakuran mo. Yes. 'Di ba? Tsaka siya yung control mo eh. Itong ibang tao naman, yung babae naman nagtatrabaho. Itong asawa mo balik ng balik. Oo. Nako. Anyway. Pero syempre, magigigil ka din naman dun sa isa. Babae. Alam na may asawa na. Oo. Ay nako, basahin natin ko ang komento ng ating mga bida-bida. Okay, ang sabi dito ni Marilyn, sabihin mo po na kilala mo na yung babae, takutin mo po kung good provider siya, maging practical na lang, maging malamig ka sa kanya, paramdam mo yung wala ka ng pakialam, basta pera para sa mga anak mo, utak or puso. Nako. Sabi naman ni Clemencia, ayaw ko lang sa'yo, tuloy mo na lang po ang buhay para sa anak mo. Hayaan mo na lang sila kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay nila. Tandaan mo na lang po na lahat ng maling gawain, meron po yan kapalit. Kaya po sa akin, hayaan mo na silang mag-focus na lang po sa mga anak. Sabi ni Felicity, minsan kasi pag alam ng asawa na siya lang aasahan mo, malakas sa loob nila na gawin ang gusto nila. Katuwiran nila, hindi sila nagkukulang. Ginagawa niya yung obligasyon niya. But that's the point. Ipakita mo sa kanya na kaya mong dumiskarte sa buhay. Though na sa bahay ka lang at kumikita ka ng mangilan, kaya mong mabuhay nang wala siya. Kung hindi magpapakatino. Ay, naku, sabi ni James, naku, mahirap pag sumugod dun sa babae dun sa trabaho. Kasuhan mo na lang yung asawa mo. Kasi baka pag sumugod ka dun sa ikaw pa yung makasuhan. Tsaka baka mamaya ikaw dumugin doon. Siyempre isa ka lang. Hindi, may pulis daw ko siyang kasama. Ayun. Okay, sabi ni Cesa, believe naman ako sa bida natin, Papa Marky, Papa Ace, kasi talagang kaya niyang i-prove na sakaling dumating yung point na hindi tumigil yung asawa niya sa ginagawa niya is hindi siya kaya niyang buhayin yung mga anak niya. Hindi gaya ng kakilala ko na nakasyam na babae na ang asawa niya, pinapatawad niya pa rin. Sobrang nagsusyunga-syungahan si ate girl. Kaya
Kaya naman niyang mabuhay mga anak niya dahil may trabaho naman siya. Ay, sabi naman ni Dragonesa. Tayo ng Dragonesa. Bago na yung pangalan, hindi na Green Dragonesa na siya. Nakakaloka. Sabi niya, nang gagalaiti tuloy ako dyan sa asawa mo, ha? At saka sa babae niya. Dapat turuan mo silang leksyon. Ha? Ipahimas mo sila ng babae niya ng rehas. Tapos iwan mo na. Nako. Kasi walang trabaho kasi siya. Yes. Di ba? Si Maynel, nako ate girl, mahirap yan hiwalayan mo na lang yan. Kasi hindi yan makakatulong sa'yo. Sakit sa ulo lang yung asawa mo. Kasi kung talagang mahal ka niyan, maraming babae, hindi yan matutokso sa iba. At sigad na po ang bahala sa asawa mong babaero. Alam mo kung ako nandito, hindi ko to iwanan. Papakulong ko. Ay, ako din. Papakulong ko total eh. Kayo naman, masaya naman kayo magkasama. Ay, doon maghiwas na lang kayo rehas. Ayaw mo na sa akin? Doon ka sa kulungan. Sige, tingnan natin. Yun. Nako, sabi ni Arlene, bigyan mo ng ultimatum. Habaan mong pasensya at pag-unawa. Magdasal ka kay Lord. Pagsubok lang ni Lord yan sa'yo. Dinanas ko yan sa asawa ko, pero ngayon, malaki ng anak namin, nagbago na rin siya. Maghanap ka ng pagkakakitaan mo para hindi ka na-stress. Okay. Sabi ni Wendy, dapat handa ka din sa kung ano magiging resulta kung sakaling magkahulihan sa akto. Kasi mahirap din ang sitwasyon mo. May maanak kayo. Dapat may plan B ka. Kung ano man na magiging kahihinatan ng mga desisyon mo, be strong. Pray ka lagi at hingi ng guide kay Lord. Ito si Mika. Sabi ni Mika, kahit mag-skandalo ko sa labas ng beer house, ang sasabihin lang sa'yo ng babae, trabaho niya yan. Kasi marami din siyang customer. Yes. Hindi lang naman yung asawa mo unless na fall in love na yung asawa mo at ibinahay. Yan. Di ba? Yung si Kim. True. Sabi dito, nako, ikadena mo na lang yung asawa mo. Pag ayaw magtino, ipakulong mo na. Tuluyan. Kaysa gumasos sa babae, kaysa ipakain na lang sa inyong mag-iina. Kasi nauubos ang pera pag pumunta ng beer house. Totoo. At saka, alam mo yun, yung pagod na ang ating bida. Nakakapagod to. Ang pag-iisip. Diba? Minsan kasi pag-isip ka ng isip, nakakapagod, nakaka-stress. Minsan, alam mo yon, yung kapag tahimik yung paligid, may isip mo na ano kaya ginagawa niya, kausap na naman kaya niya itong babae na to. Wala nang peace of mind. Toxic na to. Kaya kung ako, ihiwalayan ko to, itong lalaki na to. Ang tansya ko kasi dito, gusto niyang protektahan yung pamilya niya. Yes. Gusto niyang matigil ang ugnayan dun sa beer house. Ngayon, ang tanong, kaya bang magbago ng asawa mo? Yun kasi kaya ba niyang itigil? Kasi, impluwensya niya ng mga tao nakapaligid sa kanya. Totoo. Kung dati hindi naman ginagawa yan, ay yung kumpari mo na dinadala doon sa beer house at inuubos ang pera. Oo. Diba? Pero syempre, may mga pangangailangan din yung asawa mong ganyan. Nasa asawa mo kasi yung sagot Siya lang, problema dito yung asawa talaga. Number 1, itong asawa niya. Kapag hindi magtitinuto, tapos. Ngayon, kaya mo ba ipakulong? Kaya mo bang iwan? Wala kang trabaho. Anong kukunin mo? Saan ka kukunin mong papakain sa mga anak mo? True. Diba, ang dami yung dapat isipin no? Kaya tama yung sinabi ng isa, naku, magpakabisi ka nila. Humanap ka muna ng paraan para may sources ka ng pera. Anyway, mga kapuso, babalik natin ang ating bida. Kaya niya ba? Mukhang hindi. Kailangan niyang kayanin. Ang ganda na-appreciate ko itong usapan na ito kasi parang kumbaga, naisip natin yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Halimbawa, sumugo dito. Halimbawa, mag-aaway. True. Halimbawa, ganito. Ganyan ang mangyari. May makukulong. Anong gagawin niya? Dapat kasi ganun. Ito yung ganun dapat kasi ang decision making. Pinag-iisipan lahat. Ano yung posibilidad na kahihinatnan ng decision na gagawin mo. True. Yeah. Hindi pwedeng sabak ka lang ng sabak. Yes, of course. Okay, balik natin ang ating bida. Hello? Hello po. Narinig mo ba ang sabi ng ating mga bida-bida? Opo. Opo. Anong masasabi mo? Lahat naman po silang pinakinggan. Pinakinggan ko lahat. Tama laman lahat. Ako nakakalito yun pag tama lahat. Hindi, yung mga... Hindi, tama naman po sila lahat Agree naman ako. Tapos, ang gagawin ko na lang, kausapin ko na lang ng masinsinan ng asawa ko. Kasi, iano ko na lang sa kanya yung mga anak niya. Isipin niya na lang yung mga anak niya. Tapos, iniisip ko rin kasi yung mga anak ko. Siyempre, ayoko rin maging broken family kasi galing din ako sa ganyan. Kausapin ko na lang siya, sana magbago. Kasi pag hindi nagbago, wala, no choice. Iiwan ko talaga po siya. Sa bagay. Ganun
Yun na lang, no? And then, mag-pray ka. Kasi alam ko, pagod ka nakakaisip. Nakakapagod. Tsaka makipag-chismisan ka pa dyan sa dalawa mong kaibigan. Ay, yung friend mo na nandyan. Oo. Yan yung backup mo eh. Oo. Basta pag sumugod ka, dapat yung dalawang yan nasa likod mo. Oo. Opo, kasama ko po sila. Para yung isa taga-sampal, yung isa taga-sabunod. Tagahawak yung isa. Tagahawak yung isa. Nakakuha na eh. Naka-assign na. Naka-ready na. Pero sana wag umabot sa magpapakababa ka ng ganon. Sana po. Opo. Anyway. Sige, nakikinig si Mister. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ito lang masasabi ko sa akin. Sana magbago siya. Puro babae anak niya. Huwag niya nang antay na pagdating ng panahon, sa anak niya mapisa yung karma. Ay, linawin lang natin yung magbago. Magbago ba ng asawa? Ay, huy! Ano bang magbago? Magbago ng ano? Hindi, magbago siya. Oo. Eh, sabi niya naman po sa akin, nangako siya. Magbabago na daw siya. Lahat daw susundin niya na ako, sabi niya. Ewan ko lang kung totoo. Basta yun lang masasabi ko sa kanya. Magbago siya kasi mga anak niya puro babae. Mahirap na kasi paano kung mangyari din sa anak niya yung ginagawa niya. Hindi niya rin kayang tanggapin yun. Ayun lang po masasabi ko sa kanya. Saka huwag niya na ulit susubukan na uuwi ng madaling araw. Kasi pag 9 a.m. pa lang, 9 p.m. pa lang na wala pa siya, alam niya na mangyayari. Sinabi ko yun sa kanya. Ayun lang ako in town. Barangay LS 97.1 Forever Number 1